Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kasama, mga kaibigan. Andito po tayo muli sa programa nating online Bible Study dito po sa Timog Church Online Services. At ito po muli ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, nagsasabing masaya at mapagpalang pagkikinig, panunood sa inyong lahat. At sa gabi pong ito, tayo ay merong napakaganda at napaka-importanting topic at nawa ang bawat isa ay handa na ito po ay ating pag-aralan sang-ayon po sa nasusulat. Pinabati po natin ang lahat ng ating mga participants dito po sa Zoom at ganoon din ang ating mga viewers dito po sa Facebook Live. At ganoon din ang makakapanood po nito sa mga darating na araw sa ating pong YouTube channel. At sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, search lang po Roland de la Paz at press lang po yung ating notification bell upang pag tayo po ay nag-upload ng mga bagong mga videos ng Bible studies ay kayo po ay notify at patuloy po ninyong mapapanood ng ating mga programa. At kung gusto niyo balikan ang ating mga programa mula February 28, 2021 hanggang sa kasalukuyan, ito po ay ating mapapanood. At sa oras po ito ay aking inaanyayahan na ang lahat na tayo po ay magkaroon ng panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa gabing ito kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na aming taglay, sa pribileyo na kami makapag-aral muli dito sa programang ito, sa online Bible study. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang pagkalob sa amin, ang mapakalangit na pag-unawa, aming maintindihan ang aming pag-aaral at ganoon din aming maintindihan ang inyong banal na kalooban, aming may handa ang aming mga sarili sa pangalawang pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga participants, mga viewers at ganoon din po, Diyos, aming dinadalangin ang patuloy niyong pag-iingat sa amin sa panahon po ng pandemya. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sa oras pong ito ay tayo na ay mag-umpisa na sa ating pag-aaral. At katulad po ng ating nai-advertise sa ating pong group chat, ang ating pong pag-aaral ay ito ay tungkol po sa Daniel chapter 2. At ito po ay napakagandang pag-aralan at nawa ang bawat isa ay handa na po sa ating pag-aaral. So, sa muli, ito ay napakagandang pag-usapan dahil ito po ay tumutukoy sa mga panahon na darating at ganun din mga kapatid. Ito ay napakahalaga na magbigyan po natin ng pansin ang mga salita ng ating Panginoon dahil ito nga po ay tunay na magkakaroon lahat ng katuparan sang-ayon po sa kanyang banal na kalooban. So tayo po ay mag-umpisa na at ito po ay napakagandang pag-aralan. So ito pong na madalas na katanungan, sino ang magdo-dominate sa sanlibutan sa darating na panahon? Merong nagsasabi na magkakaroon ng World War III, merong nagsasabi na ang mga malalakas na mga bansa, makapangyarihan na bansa sa Middle East o kaya ang Amerika o kaya ang Russia, marami na ang nagsasabi o naghuhula kung sino ba talaga ang bansa o ang grupo ng mga ito ang maaring magdomina dito sa sanlibutan. At ang sabi po ay only where we can find true light concerning the future. Saan lang po natin makikita ang tunay na liwanag? Kung ang pinag-uusapan ay ang sa hinaharap, no? At ang maliwanag po ang Bible sa 2 Peter chapter 1 verse 19, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. So ang sabi po ng banal na kasulatan, sinulat sa 2 Pedro, ang kabanata 7 talatay 11, the sure word of prophecy, ang tiyak na salita ng hula. At itong hula po na ito ay nagmumula po mismo sa ating Panginoon at nais niyang maintindihan po natin. So ating pag-aralan muli ang extraordinary revelation of the future in Daniel chapter 2. Ito po ay si Nebuchadnezzar.
isa sa mga pinakamagiting na hari na naging hari po ng Babylonia. At sa panahon po ng 600 BC sa ikalawang taon niya na pagkahari, ay siya po ay nanaginip. At ang panaginip na ito ay napakahirap, pero makikita natin kung paano po ay ang kapangyarihan ng Panginoon ay ipinahayag. So sa Daniel chapter 2 verses 20 to 22, ang sabi po ng banal na kasulatan, Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changed the times and the seasons. He removed kings and set up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things in knowledge. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him." So ang Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. At alalahanin natin ang panaginip po ni Nebuchadnezzar ay kanyang nakalimutan. Sino man sa mga Kaldeo, sa mga enchanters, sa mga sorcerers, no? Astronomers, astrologers, ay wala pong makapanta sa kaharian ng Babylonia, ay wala ni isa man na pwedeng mag-interpret kahit sa atin po. Sipin mo, sasabihin sa iyo ng isang tao na siya'y nanaginip at pagkatapos pag tinanong mo kung ano yung panaginip ay kanyang nakalimutan, ay tiyak po na napakahirap naman talaga itong i-interpret. No? Hindi po yan madali. Kaya sabi po ni Daniel, ang Diyos, He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with Him. So patuloy po tayo sa Daniel chapter 2 verses 27 to 28. Daniel answered in the presence of the king and said, "The secret which the king had demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers show unto the king. But there is a God in heaven that revealeth the secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed are this." So yan po, no? At binigyan po ng ultimatum ni Haring Nebuchadnezzar ang mga astrologers, magicians, soothsayers, at mga Chaldeans, at maging sina Daniel at ang tatlong Hebreo na kanyang pagpapatayin kapag hindi nagkaroon ng interpretation ang kanyang panaginip na kanyang nakalimutan. Kaya anong ginawa po ni Daniel? Ay siya'y umuwit na nalangin, at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siya pong nagbigay ng kaliwanagan sa kanyang kaisipan. At ito nga ang sinabi niya kay Haring Nebuchadnezzar. Kaya what did Nebuchadnezzar see in his dreams? In his dream, anong nakita o napanaginipan ni Nebuchadnezzar? So, patuloy po tayo. Dito po sa Daniel chapter 2 verses 31 to 35, ang sabi po ng Bible, "Thou, O King, sawest and behold a great image," isa pong dakilang imahen o larawan. "This great image whose brightness was excellent stood before thee, and the form thereof was terrible." So ngayon, ang haring na naginip na nakalimutan niya, ang kanyang panaginip, ay ito ay ngayon bibigyan ng interpretation, at ipapaalala ni Daniel ang kanyang napanaginipan, at ito'y mangyayari lamang po sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. So tayo po'y magpatuloy. "These images head was of fine gold." So ang larawan daw o ang ulo ng larawan o ng imahe na ito, ang sabi po, it was of fine gold. Sang alantay na ginto. And then, and his arms, his breast and his arms of silver. Yan po, nakikita nyo po sa ating slide. And then his belly and his thighs of brass. So sa mga tuwid, ang ulo'y ginto, ang dibdib at ang kanyang kamay ay mga tanso or silver, at ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay is made up of brass, and then his legs of iron. Yung mga binti, and then his feet part of iron and part of clay. Kaya yung mga dalawang paa ay daw po pinaghalong bakal o iron, at ito po ang tinatawag po na clay. So yan po ang image na nakita ni Haring Nebuchadnezzar,
sa kanyang panaginip na kanyang nakalimutan at ngayon po ay pinaliwanag sa kanya ni Daniel at muli ay kanyang i-interpret. So sa pagpapatuloy, thou sawest still that a stone was cut out without hands. Meron naman daw pong nakita na bato, which smote the image upon his feet that were of iron and clay and break them to pieces. So sa mga tweet, nung makita niya ng buo o ang kabuuan ng rebulto o ang larawan o imahen na ito, ay meron din naman nakita sa kanyang panaginip na isang bato na hindi po ito tinapyas ng mga kamay, kundi ano pong nangyari ay kanya pong binangga o kaya'y sinira ito pong larawan na ito. At ang kasunod, then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. So yan po ang nakita sa panaginip, at ito pong larawan nga o imahen na ito, rebulto, ay merong batong bumangga sa kanya. At anong nangyari po dito sa iron, sa clay, sa brass, silver, gold? Yan po, it was broken into pieces together. And then naging ano daw po siya, parang ipa, no? At ganun din ay ito po ay naging kabahagi din po ng lupa. At yan po ang nangyari sang-ayon sa kanyang panaginip. Patuloy po tayo. Ang kahulugan or the meaning of the dream. Sang-ayon po sa banal na kasulatan, siya rin po mag-i-interpret ang Bible. So what empire did the head of gold represent? Anong kaharian ang nire-representahan ng ulo ng ginto? Ayan po, ito po ang kaharian ng Babylonia mula 606 BC hanggang 538 BC. Pwede nyo pong tunghayan ang Britannica Encyclopedia o kaya po yung mga libro, no, na pwedeng nating hangungan ng mga kasaysayan or history at makikita nyo rin po ito. So patuloy po tayo. Ang head of gold ay ang Babylonia. 606 BC hanggang 538 BC. So sa Daniel chapter 2 verses 37 hanggang 38, Thou, O King, art a King of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom. Kaya ang Diyos ang nagbigay ng kaharian. Kanina ay nabanggit, siya ang nagbibigay ng kaharian, siya ang nag-aalis din ng kapangyarihan. And sabi po, power and strength and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven had he given into thine hand, and had made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. Maliwanag po ng tinutukoy po ng banal na kasulatan na sinabi ni Daniel kay Haring Nabucodonosor, Thou art this head of gold. Ikaw ang ulo ng ginto na ito. So sa makatwid ay tumutukoy po sa kaharian ng Babylonia, at ang sabi, ito nga ay tumutukoy sa hari na kanyang nakausap o si Haring Nabucodonosor. So ang Babylonia, ito po ay isang napakagandang lugar. The splendor of Babylonia, pag-usapan natin isa-isa. The Hanging Gardens, one of the 7 wonders of the ancient world. Yan po ang Hanging Gardens. And then, sabi po, wide avenues and luxurious palaces. Napakaganda po ng lugar na ito dahil sa kanyang kayamanan at sa lawak ng kanyang sinasakupan at sa karamihan po ng nagbibigay ng buwis sa kanya. Iyan po at ang kanyang mga kagandahan na makikita po sa panahon na yon. And there was an abundance of gold. Kaya nga po ang gintong ulo ng ginto ay ito nga ay dahil sa maraming ginto. Ano pa po? In the great temple of Marduk, there were images of Baal and an enormous table 12 by 4.5 meters. Ganyan po siya kalaki. Both made of pure gold which weighed 23,000 kilograms. Napakarami po. At hindi lamang po yun, makikita natin ayon sa kasaysayan, ang palasyo po ng Babylonia, no? Sa kapanahunan po ni Nebuchadnezzar, maging ang sunod na mga hari, ay tunay nga po na napakaraming mga ginto. At hindi lamang po yun, maging ang kanilang mga utensils, no?
maging ang mga armas po nila are made up of gold, no? Merong mga armas na ginagamit na ito'y gawa sa ginto, ang mga ginagamit po sa kitchen or cooking utensils o maging ang kanilang mga pinagkakainan, mga plato, mga saro ay made up of gold. Patuloy po tayo. The city was considered to be impregnable, na talagang parang hindi na po siya masasakupan, hindi na siya mapapasok. So the splendor of Babylon continued, walls of about 60 meters in height. Ganyan po kataas ang kanya pong kuta o ang kanyang wall. And then provisions for 20 years. Sa loob po ng 20 years ay pwede po silang mabuhay na merong kinakain, sila'y nakakaraos. Ganyan po sila kayaman. Kahit hindi sila magtrabaho, 20 years ay pwede silang mabuhay. The river Euphrates flowed under the center into the middle of the city. So ito pong Euphrates River na ito ay napakalaking bagay na ito rin ang naging dahilan kung bakit din nahulog ang Babylonia. Anyways, the city was considered impregnable nga, katulad na nabanggit kanina, parang hindi na siya pwedeng salakayin. Parang ito'y imposible dahil nga itong sa mga binanggit, 60 meters height ang walls. No? At siyempre maraming mga sundalo po dyan na nakapaligid dyan. Pagpapatuloy po natin. So dito po, no? So the fall of Babylon, the Medo-Persians diverted the course of the Euphrates. So dito po sa palasyo ay napapalibutan po yan ng tubig na galing po sa ilog ng Euphrates. At the bravest soldiers walk along the river and pass under the walls. Ano pong ginawa po? Yung pong river ay i-diverge po ng mga Medo-Persian soldiers sa pangunguna po ni Ciro o ni Cyrus upang ang tubig doon na nakakapaligid o nakapalibot doon sa palasyo ay bababa. At makikita natin ayon sa kasaysayan walang resistance dahil during that time nagkakasayahan o kasiyahan ang mga nandun sa palasyo o maging ang mga Babylonian citizens o kaya po ay mga soldiers dahil nakikita nila na masyadong makapangyarihan at napakalakas ng kanilang kaharian. So the doors by the river were open. 600,000 soldiers on foot, 120,000 on horseback, and 2,000 chariots. So yan po ang nangyari dahil din po sa ito'y isang hula or prophecy ayon sa Bible. Kung ito ay isang hula, ay ito'y magkakaroon ng katuparan. Once prophesied, it will be fulfilled. So yan po ang nangyari. So yung tubig uli na nakapalibot doon po sa kaharian ng Babylonia na nanggaling po sa ilog Euphrates o Euphrates, ito po ay diverged at bumaba nga ang tubig. Dahil kung hindi bababa ang tubig ay imposible na ikaw ay makapasok doon. Malulunod ka. Kaya yan po ang nangyari. Nakapasok po ang mga Medo-Persian soldiers. So tuloy po tayo. What empire represents the chest and arms of silver? So yan po. No? So tayo po ay magpapatuloy. Bagamat ang nangyari po sa panahon ng pagkahulog ng Babylonia ay during the time of Belshazzar, no? Anak ni Nabonidus. So ang kasunod po na kaharian o kapangyarihan ay ito nga po, chest and arms of silver. At sino po ang tinutukoy? Ang Medo-Persian kingdom. So 538 after the fall of Babylon hanggang 331 BC. Yan po. Ang dalawang kamay ay tumutukoy po sa Medes at Persia. At ito po ang pinagsanib na kapangyarihan sa pangunguna po ni Ciro na pamangkin po ni Dario. Patuloy po tayo. They are both Medians or from Medes, bagamat ay ang Persia po sa panahon na yon ay tunay nga na makapangyarihan na bansa. So how would this empire compare to the previous one? So ihambing natin ang silver dito sa ulo na ginto. Ito pong chest with two arms. Yan. So Daniel chapter 2 verse 39, ang sabi po ng Bible, and after thee shall arise another kingdom inferior to thee. So pag sinabing inferior, mas mababa sa iyo. Kaya paano ang ginto ay mas mataas o nakakaangat sa silver o sa pilak, ay makikita natin na mas mababa nga itong silver
dito po sa ginto or gold. So ito yung panahon ni Cyrus or the Zero, ganun din po ni Darius. And then two arms, the Medes and the Persians associated. Nagsanib po sila ng lakas. And then in lower in splendor nga, as silver is less than gold. The use of silver coins begins. So yan po, nag-umpisa nang gumamit ng mga pera na gawa po sa silver o sa pilak. Yan. Ano pa po ang ating pwedeng pag-usapan? So what did the prophecy say about the kingdom represented by the bronze belly? So tapos na po ay ang Medo-Persian. Dadako naman po tayo sa ikatlong kaharian sang ayon sa rebulto o larawan o image na napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar. So ano naman po susunod? Ito pong belly and thigh o ang hita. Nagawa po sa brass. So Greece, ito po ang kapanahunan po ng Greece. Ay nag-umpisa po ng 331 BC hanggang 168 BC. Siyempre, pag Greece ang pinag-usapan, sino ang pinakatanyag sa lahat ng mga naging conqueror ng Greece ay lang iba kundi si Alexander the Great. So tingnan po natin ang nangyari. Sang-ayon po sa Daniel chapter 2 verse 39, the last part, and another third kingdom of brass which shall bear rule over all the earth. Kung makikita na natin ngayon ay ano po, na mula po sa Medo-Persia ay Greece naman. At ang sabi po dito, shall bear rule over all the earth. Tuloy po nating pag-aralan. Ang Greece, they use bronze weapons. Yan po ang kanilang mga sandata. Yan. And then ano pa po, Alexander the Great died because he loved his belly. Wala po siyang pagpipigil. Siya ay masyadong malakas uminom ng alak. At sabi ay naubos niya yung 2 Herculean cup. At kung araw-araw, gabi-gabi niya ginagawa yon sa panahon na hindi po siya nakikipagdigma, ay siya ay magkakasakit. At alam natin, sang-ayon sa kasaysayan, ay nagkaroon siya ng high fever at iba pang mga complications na rin siya ang itong kinamatay niya. So ephemeral glory as the brilliance of bronze. Sa mga tweet ay sa sandali lamang, hindi nagtagal ang kaharian po nitong si Alexander the Great, ang Greece, no? At ito nga po nang dahil sa kanyang walang pagpipigil. So patuloy po tayo. What would the fourth kingdom symbolized by the iron legs be like? So ngayon ay nasa ika-4 na tayong kaharian. Ito nga po yung iron, no? At ano daw po ang sinisimbolahan nito? So pag-aralan po natin, the Roman Empire. 168 BC hanggang 476 AD. Ito rin ng panahon na isinilang ating Panginoon Kristo sa sabsaban during that time. Bagamat sila ay nasa Israel, sila po ay nasa ilalim ng kapamalaan o kapangyarihan ng Roman Empire. So 168 BC hanggang 476 AD. Daniel chapter 2 verse 40 sa ating pagpapatuloy, and the fourth kingdom shall be strong as iron. And po, no? For as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. Ayan, gana daw po kalakas ang iron. Ayan din po ay, sabi dito, breaketh in pieces and subdueth all things. So ayan po ang sinasabi ng Bible o description ng Bible tungkol sa ika-4 na kaharian, alang iba kundi ang the Roman Empire. So ang Roman Empire po sa mga panahon po ng mga emperor, o isayin natin itong si Nero, hard, cold, and rough as iron. Ganyan po, cruelty of Nero and others. Napaka cruel po, no? Bagsik ni Nero. Pinapatay niya ang kanyang nanay, mga kapatid. Ganyan po siya. And then, pinasunog niya rin po ang syudad upang ang kanyang mga hangarin, mga plano ay magkaroon ng katuparan at lalong higit ay kanyang pinersecute po ang mga mananampalataya during his time. So, this empire lasted 644 years. Napakahabang panahon. The weapons they used, ano po yung ginamit nila? Short swords of iron. Makikita natin yung pong larawan kung ano ang kanyang
pinaka sangkap, kung ito'y ginto, ay marami po. Ayan, sa Babylonia. Pag ito po ay silver, sang-ayon dun sa Medo-Persia na pinag-aralan natin, nag-umpisa na yung coins and other instruments or mga utensils, ginagamit din, paging sa mga weapons. And then, ito po namang brass, panahon po ni Alexander the Great, ganun din po. And now, ito po ng iron, ganun din ang ginamit nila. Maging sa mga sa kasaysayan, sa history, pwede nyo pong basahin yan at makikita natin, they use short swords of iron as their, ang kanilang mga weapons upang magapi nila ang kanilang mga kalaban. So what kind of a kingdom was represented by the feet of iron mixed with clay? So tapos na tayo doon po sa iron. Ngayon po ay yung pong feet of iron mixed with clay. Yan po. So the Daniel chapter 2 verses 41 to 43, and whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron. So ito'y pinaghalo daw na clay at iron. The kingdom shall be divided. Sang-ayon po sa hula, hindi sila magkakaisa. Sila ay, mag-divide o maghati-hati. But there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. So meron din po siyang lakas na katulad po ng iron, kung paano daw ay pinaghalo ang clay at ang iron. Alam naman natin na hindi po pwedeng ipaghalo po yan. Kahit isolder mo yan, kahit hinang, no? Ay hindi pwedeng ihalo ang clay, ang pilak, dito po, ang clay, dito po sa tinatawag na iron. Imposible po yon. Isang metal at isa pong lupa o kaya ay clay. Hindi po talaga yan magdudugtong. So makita natin, ito ay magiging divided. Sang-ayon po sa hula, and as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. So ito po ang hula ng bahagi po ng 10 toes o ng 10 countries na ating babanggitin mamaya ay our 10 kingdoms. Ito po ay tinatawag na partly strong. Ang bahagi ay malakas. Ang ibang bahagi ay hindi po malakas. At sabi, and partly broken. Katulad po ng iron and clay nga po in mixture. So patuloy po tayo. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men. But they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. So dito, ayon sa talata na ito, ay binabanggit na sa panahon na yon, maging ang mga nangunguna, mga pangulo, ay nais nilang manatili ang kanilang kapangyarihan. Kaya gusto nila ngayon ay sila ay magkaroon ng tinatawag na pagsama-sama o pag-aasawa upang ang kanilang kapangyarihan ay manatili. They shall mingle themselves with the seed of men. Yan po ang sabi, no? Ang sabi, but they shall not cleave one to another. Sang-ayon sa hula, hindi po sila pwedeng magsama. Katulad ng bakal at ang clay o yung iron and clay, kung hindi paano hindi sila pwedeng ipaghalo kahit po gawin ng tao sang-ayon sa kanyang kaisipan, kapangyarihan, dahil yan ay nahuhula sang-ayon sa banal na kasulatan, hindi po pwedeng mangyari. Bagamat yan ay kanilang pinlano at pinag-igihan upang manatili sila sa kapangyarihan, ay hindi po yan pinaintulutan ng ating dakilang Diyos. So, a divided kingdom. Ito po yung 10 toes. Number 1 is France. Ito po yung France. And then we have the Alemany o yung Germany. And then we have the Anglo-Saxons or the England o yung England. Lombards ang Italy. Suevi o ang Portugal. Visigoths o ang Spain. And then we have Burgundies, yung pong Switzerland. We have the Heruli, Vandals, and Ostrogoths. Ito pong tatlo na ito, they no longer exist. Naalam po natin, ayon sa hula, meron pong small horn na ito po ay ginapi ang tatlong horns na ito, walang iba kundi ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths during the time po ni Justinian hanggang 538. No? So tingnan po natin ang susunod na pangyayari. A divided kingdom 476 AD. Yan po. So ito po yung mga
iba't ibang mga tao na kanilang pinagsikapan na sila po ay isahin. So katulad ni Justinian nga, no? At alam natin si Justinian na siya ay makapangyarihan na emperor at ay sa pamumuno niya, gusto niya siya yung pinakamataas sa lahat ng bishops at binigyan niya rin ng kapamalaan ang mga bishops, no? Na sila po ay maghari kasama niya at ang kung paano ay naging terror po siya lalo na sa mga mananampalataya at kanyang pinag-uusig at pinagpapatay. At patuloy po natin gusto niyang isahin pero hindi nangyari. During the time of Charles V, ginawa din po niya ng England. And then we have Philip II. Ginawa din niya, sinikap nila pero hindi nagkaroon ng katuparan. We have also Louis the 14th. At ganun din po si Napoleon Bonaparte. Ginawa niya rin po yan. Kaya gusto nila talaga ang kanilang paghahari ay manatili pero hindi po nangyari sang-ayon din po sa hula. Si Kaiser, si William, maging si Hitler. Alam natin, siya'y napaka-tanyag sa kasaysayan, nag-nais niyang gawing isang bansa ang isang sanlibutan o mundo. Subalit, hindi po nangyari dahil ay nahuhula, hindi nga pwedeng ihalo ang bakal at ang clay, no? Ang iron at ang clay. So sinikap po nila yan, pag-asawahin ang kanilang mga anak pero hindi po talaga nagkaroon ng katuparan sang-ayon po sa hula na hindi mangyayari. So what are the 7 words written in the Bible which tells us that all attempts to unite Europe would fail? Meron bang nababanggit sa banal na kasulatan kahit anong gawin? Pag-asawahin ang kanilang mga anak, mga prinsipe, mga prinsesa, o kaya isahin ito sa pamamagitan ng tinatawag po na conquering o kaya ay sa gyera, ay ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Tingnan po natin. Sa Daniel chapter 2 verse 43, sabi po ng Bible, "And whereas thou sowest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of man, but they shall not cleave one to another." Yan po ang maliwanag. Even as iron is not mixed with clay. Kaya sabi po, but they shall not cleave one to another. Yan po ang maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan. Dahil yan po ay isang hula, yan po ay magkakaroon ng katuparan. Ano nga po nangyari? Sang-ayon sa kasaysayan, hindi nga po sila nagkaroon ng pagkakaisa sa kabila po ng ginawa ng lahat ng mga nangunguna. At alam natin ito pong lugar po na ito ay somewhere in Europe, sang-ayon sa mga binanggit natin kanina. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, may malakas na bahagi po ng Europe, merong mahina ding bahagi ng Europe. So ito po ay makikita natin na ang Bible kapag siya ang nagsabi, tiyak po ang kanyang kahulugan at mangyayari nga. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral. They shall not cleave to one another. Okay, what will God establish in the days when these nations are trying to unite? So samantalang kanilang pinagsisimikapan na sila'y magkaisa sa pamamagitan o sang-ayon sa kanilang kagustuhan, ano ngayon naman ang itatayo, i-establish ng ating Diyos sa mga panahon na atin pong hinaharap? Tingnan po natin ang sinasabi ng Bible katulad po ng nakita sa panaginip ni Nebuchadnezzar na kanyang nakalimutan at inihayag ng Diyos sa pamamagitan ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 34, "Thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces." So ito na po yung stone na sinasabi po sa panaginip dito nga sa Daniel chapter 2 verse 34 upang makita natin ano ang hinaharap or future, in the near future, kanong mangyayari dito sa sanlibutan ito sang-ayon sa prophecy po ng Daniel chapter 2. Sa Daniel chapter 2 verse 44, ang sabi po ng Bible, "And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever."
At maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ang sabi po dito, the God of heaven set up a kingdom. So walang maghaharing bansa dito sa sanlibutan. Bagamat merong makapangyarihan na nakikita natin ngayon. Kung ito ay sa economy, kung ito ay sa manpower o kaya po sa tinatawag nating mga weapons of warfare o kaya po ay sa kagandahan ng lugar at marami pang iba, pero makikita natin, the God of heaven set up a kingdom. Wala na pong kaharian, kundi ang kaharian ng Diyos ang susunod po. Pagkatapos po ng 10 toes, 10 daliri ng paa, no, na merong bakal o iron and clay, makikita natin, iyan po ang susunod na kaharian. And the kingdom shall not be left to other people. No, wala na po kasi ito nga ang kaharian na itatayo ng ating Diyos. At itong mga kaharian dito sa sanlibutan kung paano ay binagsak nitong bato na ito, ang rebulto, ang larawan na ito, yan ang mangyayari sangayon sa hula, magkakaroon po ng katuparan. Kaya sa Daniel chapter 2 verse 45 we read, for as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure. Maliwanag po sa talatang ito. Ang sinasabi, yan ang kapupuntahan o yung hulihan, ang magiging conclusion ng rebulto na ito. Ang kaharian dito sa sanlibutan, ang lahat po yan ay mga temporary kingdom. Pero merong darating na bato na alam natin ito ang kaharian na itatayo ng ating Diyos na hindi po yan magwawakas forever and ever. Kaya ito ay hinayag kay Nabucodonosor, kay King Nebuchadnezzar. Ang sabi po ay ito'y sana ay naging magandang aral sa kanya at makita niya ang hinaharap sang-ayon po sa paliwanag ni Daniel na mula po sa ating Diyos. At ang sabi po, the dream is certain. Ang panaginip ay tiyak. Ang sabi po, and the interpretation thereof is sure. Maging ang interpretasyon, maging ang paglalarawan o pagbibigay ng kahulugan ng kanyang panaginip ay tiyak din. Hindi pwedeng magkamali. Kaya napaka wise, all wise ang ating Diyos at paano niya ito ipinaliwanag kay Daniel, ipinakita kay Daniel, ganun din po dito sa kay Haring Nebuchadnezzar na ito na rin ang naging blessing din ito kay Nebuchadnezzar. Although Daniel 3, chapter 3, chapter 3 and chapter 4, meron pang ibang mga naging problema si Nebuchadnezzar sa kanyang pride. Pero makita natin at the end of his life in this earth, ay siya'y nanumbalik. Lalo na siya'y gawin po na parang isang hahayop ay nagpakumbaba siya. At nakita natin ng mga hula dito po sa aklat ng Bible o ng Daniel, specifically ay nagkaroon po ng katuparan. So whom did the stone that smote the image represent? Pag-usapan natin ngayon ang bato, mga kapatid. Sino ang representahan o nilalarawan nitong bato or stone? Sa Acts chapter 4 verse 11, this is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. So walang iba kundi ang ating Panginoon, the chief cornerstone. Siya po ang bato na gagapi o ay ibabagsak ang rebulto na nakita sa panaginip ni Nebuchadnezzar. So it represents Jesus. Yan po ang bato na yan. The rock of ages, na the stone which was set at naught of you builders. Yan po ang representation. At ganun din ang conclusion. Nandito na po tayo bago tayo magwakas, mga kapatid. Who will be the ruler of the next world empire? Sino po ang magiging pangulo na susunod na world empire o kabuuan o sanlibutan na kaharian?
Okay, it will be Jesus Christ. So Revelation chapter 11 verse 15, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Jesus, the King of Kings. Yan po ang tiyak sa Daniel and Revelation. Yan po ang sinasabi, yan po ay mangyayari, at yan ay magkakaroon ng katuparan. Kaya ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, pag-aralan natin ang kanyang mga salita, pag-aralan natin ang mga hula upang makapaghanda rin po tayo. Higit sa lahat, ipasakop po natin ang ating sarili sa Kanya. Siya ang naglalang sa atin, siya rin po ang nagligtas sa atin, siya rin ang nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan sa araw-araw, siya yung ating pag-asa. Siya po ang ating kaligtasan, siya ang daan, siya ang buhay, at siya rin po ang I am the way, the truth, ang katotohanan, I am the way, the truth, and the life. Ang ating Panginoon sa Kristo lamang at wala na pong iba. So dito po nagwawakas yung ating pong Bible study tungkol po dito po sa Daniel chapter 2, at nawa ay patuloy po nating pag-aralan ang banal na kasulatan upang magiging maliwanag po sa atin ang kalooban ng ating Panginoon at kung ano ang nais niyang ipaabot sa atin. At ganoon din ay ito po ay isang paghahanda sa atin na anuman ang mangyari sa panahon na ito, isa lang ang ating katiyakan na merong maghahari na walang iba kundi ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya atin na pong ipagkaloob sa Kanya ang ating buhay, at sang-ayon sa mga kaganapan sa panahon po ito ay makikita natin na natutupad na o natupad na ang lahat ng mga nasa hula, at ang pagpapalaganap ng pabalita o the kingdom of God, no, o the kingdom of His glory, ito na lamang po ang kasalukuyang nangyayari na alam natin. Any moment from now ay darating ang ating Panginoon, kaya paghandaan po natin ang kanyang pangalawang pagparito, mga minamahal, at ito ang ating dalangin sa gabing ito. Nawa ang kanyang patuloy na pag-iingat ay siyang sumaatin. Alang-alang po sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa ating programa, at nawa ay tayo ay merong natutunan dito po sa ating pag-aralan, at ganun din po ay patuloy po nating tunghayan, no, ang kanyang mga salita. Kaya ito pong ating programa, pwede niyo pong i-share ito sa ating mga kaibigan, sa atin pong mga kakilala, at sa lahat po ng gustong niyong iimbitahan ay imbitahan niyo po sa ating group, Facebook group, at lahat po ay welcome. So tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating programa sa isang awit, at kung meron po kayo mga prayer requests ay i-type lang po sa ating comment box, at yan po ay ating pagsamasamahan na ating pong pag-aralan. At tayo po ngayon ay magwawakas sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, kami lubusan na nagagalak at kami nagkaroon muli ng online Bible study dito po sa Timog Church Online Services. Ganon din sa napag-aralan namin sa gabing ito, kung paano niyo po inihayag sa banal na kasulatan ang hinaharap o yung future upang kami makapaghanda, at ganon din po, O Diyos, aming maintindihan ang inyong banal na kalooban, at kami po ay makalakad sang-ayon sa inyong kalooban at sa inyong liwanag na ipinakita sa amin, upang ang kaharian na darating na inyong kaharian, na inyong inihayag mula po sa aklat po ng Daniel, ang Kabanatay 2, ito ay amin din pong makamtan sang-ayon po sa inyong kapahayagan, at nawa rin ay may handa po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga participants dito sa Zoom, ganun din ang mga viewers namin sa Facebook Live, at lahat po ng makakapanood nito sa aming YouTube channel, at lahat po, Diyos, ng inyong mga anak dito po sa ating pag-aaral na nakakatunghay po sa ating pong mga leksyon. Nawa ito'y magkaroon din po ng bisa sa aming mga buhay. Ganun din sa aming mga kaibigan at mga
kapatid, mga kakilala na nakakasama namin sa pag-aaral nito, ay patuloy niyo po rin silang pagpalain at paliwanagan sa liwanag na inyong inihayag mula sa banal na kasulatan. Patuloy naming dinadalangin ang aming mga kalusugan, ang aming mga hanap buhay, ang aming pananampalataya at ang patuloy po na inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, lalong higit sa kapanahunan po ng pandemya. Kayo po ang aming sandigan, kayo ang aming katiyakan, ang aming pag-asa, at ganoon din ang aming tagapagligtas. Mahabag po kayo sa amin, patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo, at naway pagpalain niyo rin po ang programang ito. At ito po ang aming dalangin, aming hinihiling, aming inaasahan na inyong ipagkakaloob sa amin, dahil ito ay aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. At maraming salamat po sa inyong lahat, at sa susunod na mga araw, tayo muli magkakaroon po ng online Bible study, at nawa ang pagpapala ng Panginoon ang siyang sumainyo. At ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, na nagpapaalam na hanggang sa muli nating pagkikita. Stay safe and God bless. Bye-bye.